Mrs. Alejandro, pasensya na po pero kailangan niyo pong pumunta sa ospital ngayon din. Ang asawa niyo pong si Tristan, natagpuan sa room 402 ng Grand Imperial Hotel. Wala na po siyang buhay ng abutan ng mga medic. And honestly, ma'am, may kasama po siyang ibang babae sa kwarto. Isang nagngangalang Solana. Ang boses sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng gabi. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Marie ang isang sandok, tinitikman ang sinigang na paborito ni Tristan. Maingat niya itong tinimplahan, tinitiyak na sapat ang asim at anghang dahil alam niyang pagod ang kanyang asawa mula sa paglulunsad ng kanilang bagong produkto. Ang bango ng sampalok at sariwang gulay ay pumupuno sa maliit at mainit na kusina. Isang amoy na para kay Marie ay simbolo ng pag-ibig at pagsisikap. 3 taon niyang binuhos ang kanyang buhay sa pag-aaral ng mga halamang gamot para mabuo ang lunas, ang mahiwagang langis, na magliligtas sa bumabagsak na negosyo ng mga Alejandro. Ang pawis sa kanyang noo ay pinunasan niya ng laylayan ng kanyang apron, isang simpleng sakripisyo para sa lalaking pinili niyang paglingkuran. Ngunit sa isang iglap, ang init ng sabaw ay naging kasing lamig ng yelo. Ang hawak niyang sandok ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay sa sahig, kundi isang mapurol na tunog na tila ba ang mismong puso niya ang bumagsak sa dumi. Room 402, isang hotel, at ang pangalang Solana, ang babaeng laging sinasabi ni Tristan na kaibigan lamang at kasosyo sa negosyo. Hindi maramdaman ni Marie ang kanyang mga binti habang naglalakad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ay tila paglubog sa putik. Pagdating niya sa morgue ng ospital, ang amoy ng disinfectant ay humalo sa pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Doon, sa ilalim ng malamig at maputlang ilaw, nakita niya ang bangkay ni Tristan. Ngunit mas masakit pa sa panlalamig ng balat ng asawa ang nakitang resibo ng hotel na nakalabas sa bulsa ng jacket nito. Isang resibong nakapangalan kay Solana, may petsang 1 taon na ang nakakalipas hanggang sa gabing iyon. Marie? Isang matinis at mapang-utos na tinig ang bumasag sa kanyang pagtulala. Bago pa man makalingon si Marie, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napasandal siya sa malamig na pader, ang kabilang paningin ay nagdilim sa lakas ng tama. Si Doña Imelda, ang kanyang biyenan, ay nakatayo sa kanyang harapan. Walang bakas ng luha sa mga mata ng matanda, tanging puot at pandidiri. "You useless girl! Pinatay mo ang anak ko!" Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Kung hindi dahil sa pagiging pabigat mo, kung hindi dahil sa pagpilit mo sa kanya na magtrabaho ng husto para lang suportahan ang pamilya mong pulubi, hindi siya aabutin ng ganitong pagkapagod. At ngayon, gusto mo pang mantsahan ang pangalan niya sa harap ng media? Solana is a respectable woman. Siya ang tumutulong sa anak ko habang ikaw ay nakakulong sa kusina na parang daga. Gustong sumigaw ni Marie. Gusto niyang ipakita ang resibo. Gusto niyang sabihin na siya ang gumawa ng formula na ipinagmamalaki nila. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya ni Doña Imelda ng mahigpit sa braso. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. "Huwag mong kakalimutan, Marie. Ang tatay mo, buhay pa dahil sa perang ipinahiram ko para sa operasyon niya. Ang bahay niyo sa probinsya, nakatayo pa dahil sa utang na loob mo sa akin." Isang salita lang tungkol sa nangyari sa kwartong iyon, isang mantsa sa dangal ng mga Alejandro, at sisiguraduhin kong wala kayong mapupuntahan kundi ang kalsada. Ibibigay mo ang lunas kay Solana. Sasabihin mong siya ang nakadiskubre nito. Ito ang kabayaran ng utang mo. Nanatiling tahimik si Marie. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, tila ba ang hangin sa paligid ay unti-unting nauubos. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na may mga paso mula sa pagluluunsad ng mga eksperimento, ang mga kamay na nag-alaga kay Tristan ng may katapatan. Ngayon,
Ang mga kamay na ito ay kailangang maging instrumento ng sarili niyang pagkawasak. Habang nakatayo siya sa harap ng bangkay ng lalaking minahal niya at sa harap ng babaeng naging dahilan ng kanyang paghihirap, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, kasing pait ng lasa ng apdo. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang utang na hindi naman ako ang kumuha, kung ang mismong kaluluwa ko na ang unti-unting kinukuha bilang kapalit? Ang Bango NG mga puting bulaklak sa engrandeng punerarya ay tila nanunumbat sa bawat hininga ni Marie. Sa labas, nakaparada ang mga mamahaling sasakyan ng mga kilalang tao sa lipunan. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Alejandro, si Marie ay tila isang multo na pilit ikinukubli sa mga anino, habang ang buong mundo ay nakikiramay sa pagpanaw ng dakilang tagapagmana na si Tristan. Si Marie ay nakakulong sa madilim na sulok ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay babad sa malamig na tubig habang hinuhugasan ang tumpok-tumpok na basong ginamit ng mga bisita. Marie, bilisan mo riyan! Kulang na ang kape sa labas. Huwag kang tatanga-tanga. Baka mapansin ka ng mga reporter. Bulyaw ni Aling Belen, ang matandang mayordoma na tila naging kanang kamay na rin ni Doña Imelda sa pagpapahirap sa kanya. Hindi sumagot si Marie. Itinuloy niya ang pagpupuna sa isang platito. Ang kanyang mga daliri ay namumula at nanginginig sa pagod. Sa bawat kuskos niya, naaalala niya ang mukha ni Tristan, ang lalaking binuwis niya ng 3 taon ng kanyang buhay, ang lalaking pinagpuyatan niyang gawa ng gamot, ngunit sa huli ay sa bisig ng iba natagpuan ng kamatayan. Nang lumabas siya, bit-bit ang mabigat na tray ng kape. Nahagip ng kanyang paningin ang kabaong ni Tristan sa gitna ng bulwagan. Nakapaligid dito ang mga luntiang halaman at mga kandilang tila sumasayaw sa lungkot. Ngunit ang mas nagpabigat sa kanyang dibdib ay ang babaeng nakaupo sa tabi ni Doña Imelda. Si Solana. Nakatira ang babae sa isang mamahaling itim na terno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila namamaga sa pag-iyak. Isang perpektong pagganap ng isang nagdadalamhating byuda. Hawak-hawak niya ang kamay ni Doña Imelda habang kinakausap ng isang sikat na mamamahayag. Si Solana po ang tunay na katuwang ni Tristan. Marahang sabi ni Doña Imelda sa reporter, sapat na malakas para marinig ni Marie na nasa malapit. Siya ang utak sa likod ng lunas. Sa gitna ng pagdadalamhati, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng ating mga kababayan. Siya ang magpapatuloy ng nasimulan ni Tristan. Isang matalim na tunog ng pagtama ng tasa sa tray ang nagawa ni Marie. Halos mabitawan niya ang lahat. Ang formula na nabuo sa gitna ng puyat at sakripisyo ni Marie, ang formula na kanyang inalay bilang regalo sa kanilang kasal, ay kinakamkam na ngayon ng babaeng naging mitya ng pagkawasak ng kanyang buhay. I'm just doing what Tristan would want me to do, ani Solana sa isang malambing at paos na boses. Ang lunas ay simbolo ng aming pagmamahalan. It's my way of keeping his memory alive. Naramdaman ni Marie ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ng mainit na kape sa mukha ng mapagkunwari. Ngunit sa isang sulyap ni Doña Imelda, nanigas siya sa kinatatayuan. Ang tingin ng matanda ay tila isang babala. Ang utang na loob mo, Marie. Ang tatay mo. Dahan-dahang lumapit si Marie para ilapag ang kape sa mesa sa harap ni Solana. Sa sandaling iyon, bahagyang itinaas ni Solana ang kanyang ulo. Walang nakakakita sa kanila, kundi ang isa't isa. Ang luha sa mga mata ni Solana ay biglang napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Isang ngiti ng tagumpay na tila sinasabing, akin na ang lahat, Marie. Ang lalaki mo, ang talino mo, at ang kinabukasan mo. Yumuko si Marie. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang muka para itago ang mga luhang hindi na niya mapigilan. Pagtalikod niya, napansin niya ang kanyang sariling refleksyon sa isang malaking salamin sa dingding. Ang kanyang itim na damit ay luma at may mantsa ng sabon. Ang kanyang mga mata ay pagod at walang buhay. Para siyang isang basahang itinapon matapos pakinabangan. Bumalik siya sa kusina, ngunit bago pa man siya makapasok,
Narinig niya ang tawanan ng mga tauhan ni Solana sa gilid ng pasilyo. Pinag-uusapan nila ang mga dokumentong kailangang pirmahan para sa paglilipat ng patent ng lunas sa pangalan ni Solana. Pumasok si Mari sa maliit na silid sa tabi ng laboratorio, ang lugar kung saan niya itinatago ang kanyang mga gamit. Doon, nakita niya si Solana na nakatayo. Hawak-hawak ang kanyang lumang notebook. Ang notebook na naglalaman ng lahat ng orihinal na tala, mga palpak na eksperimento, at ang huling bersyon ng lunas na may pirma pa ng kanyang yumaong ama. Dahan-dahang pinunit ni Solana ang unang pahina ng notebook, ang pahinang may sulat kamay ng tatay ni Marie, at walang pag-aalinlangang inihulog ito sa basurahan. Anong ginagawa mo? Ang tanging naibulalas ni Marie. Ang kanyang boses ay pira-pirasong tutnog ng pagkabasag. Lumingon si Solana. Ang kanyang muka ay malamig pa sa marmol ng kabaong ni Tristan. Binubura ko ang mga kalat, Marie. Mula ngayon, ang bawat patak ng lunas ay sa akin na. At ikaw? Ikaw ay mananatili na lamang na isang anino sa mga pahinang hindi na kailanman mababasa ng sinuman. Itinaas ni Solana ang notebook at ipinakita kay Marie ang isang lighter na kanina pa niya hawak. Ang maliit na apoy nito ay nagsimulang sumayaw malapit sa mga pahina ng kanyang buhay. Ang halaga ng buhay ng tatay mo, Marie, ay nakasulat sa bawat sentimong inutang niyo sa akin. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa mga Alejandro, matagal na siyang nabaon sa lupa. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na haplos ng bakal sa batok ni Marie. Sa loob ng sikretong laboratorio, sa ilalim ng mansyon, ang hangin ay puno ng masangsang na amoy ng mga chemical na pilit pinaghahalo ni Solana. Habang ang buong mundo ay naniniwalang si Solana ay isang henyo, si Marie ang tunay na nagpapatulo ng pawis sa harap ng mga nagbabagang kalan at mga boteng kristal. Ang kanyang mga daliri ay may mga bagong paltos, bunga NG paghawak sa mga mainit na sisidlan nang walang proteksyon dahil ayon kay Solana, ang mga kagamitang pang-safety ay para lamang sa mga totoong scientist. Utang na loob, dalawang salita na tila naging tanikala sa mga paa ni Marie. Sa bawat oras na gusto niyang sumuko, naaalala niya ang mukha ng kanyang ama sa probinsya, ang matandang lalaking umaasa sa mga gamot na binabayaran ng mga Alejandro bilang kapalit ng kanyang paninilbihan. Para kay Marie, ang laboratoryong ito ay hindi lugar ng paglikha, kundi isang magarang kulungan kung saan ang kanyang talino ay unti-unting ninanakaw. Ano ba itong ginagawa mo, Marie? Bakit ang lagkit ng consistency nito? Hindi ganito ang sample na ipinakita mo kay Tristan noon. Ang sigaw ni Solana ay bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis na lumapit ang babae. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa semento. Galit niyang kinuha ang isang beaker at itinapat ito sa mukha ni Marie. Ang likido sa loob ay medyo malabo, malayo sa kristal na linaw ng orihinal na lunas. Pasensya na, Solana. Kulang ang temperatura ng kalan at hindi pa dumarating ang mga sariwang dahon ng ilang-ilang na kailangan ko. Hindi pwedeng madaliin ang proseso ng kalikasan. Mahinang paliwanag ni Marie, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Proseso ng kalikasan? Wala akong pakialam sa kalikasan mo. May meeting ako bukas sa mga investors at kailangan ko ng perpektong batch. Akala mo ba dahil patay na si Tristan ay makakapag-relax ka na? Padabog na ibinagsak ni Solana ang beaker sa mesa. Sapat na malakas para tumilamsik ang mainit na likido sa braso ni Marie. Napadaing si Marie sa hapdi, ngunit hindi siya gumalaw. Pinanood niya ang pamumula ng kanyang balat, habang ang likidong kanyang pinaghirapan ay dahan-dahang umaagos sa sahig, tila ba ang kanyang sariling dugo ang nasasayang. Lalong nanggigil si Solana sa pananahimik ni Marie. Humakbang siya palapit at hinawakan ng marahas ang baba ni Marie. Pinipilit itong tumingala. Makinig ka sa akin, Labandera. Huwag mong isiping porke ikaw ang nakadiskubre nito ay kailangan kita. Maraming pwedeng pumalit sa'yo. Pero ikaw? Saan ka pupunta? Sinong maniniwala sa isang katulong na wala namang diploma? Isang salita ko lang kay Doña Imelda.
Ititigil namin ang padala sa tatay mo. Gusto mo bang makitang mamatay ang ama mo dahil lang sa katangahan mo? Ang bawat salita ni Solana ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Mari. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang pader na pilit niyang itinatayo para hindi siya tuluyang gumuho. Sa loob-loob niya, nadarama niya ang pagkasira ng kanyang dignidad. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay inaagnas ng gaslighting ng mga taong pinaglingkuran niya ng tapat. Hindi ko po pababayaan ang batch bukas. Halos pabulong na sagot ni Mari. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Dapat lang, ayusin mo yan. At huwag kang lalabas hanggat hindi mo nakukuha ang tamang bango. Ang bahong amoy lupa mo ay baka humalo pa sa produkto ko. Pagtalikod ni Solana, dahan-dahang kinuha ni Mari ang isang maliit na basahan para linisin ang kalat. Ngunit bago pa siya makayuko, biglang bumalik si Solana. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, itinaas ni Solana ang kanyang kamay at dinala ang isang mabigat na folder ng mga dokumento sa balikat ni Marie. Sapat na malakas para mapaluhod ang dalaga sa sakit. Yan ay para sa pagpapakitang gilas mo kanina sa harap ni Doña Imelda. Huwag mong isiping nakakalimutan ko ang mga tingin mo sa akin sa punerarya. Bulyaw ni Solana bago tuluyang lumabas at nilock ang pinto mula sa labas. Naiwang mag-isa si Mari sa dilim ng laboratorio. Tanging ang mahinang liwanag ng isang lampara ang nagbibigay ng anino sa kanyang paligid. Hinawakan niya ang kanyang balikat na kumakabog sa sakit at sa unang pagkakataon, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang malamig at matalim na kislap ng galit. Kung ang utang na loob ay isang tanikala na papatay sa kanya at sa kanyang ama, kailangan ba niyang maging kasing talim ng apoy para maputol ito? Huwag mong itulad ang negosyo sa pagluluto mo sa kusina, Mari. Sa mundo ng mga Alejandro, ang tubo ang mas mahalaga kaysa sa bawat patak ng pawis mo. Ang tinig ni Solana ay tila isang malansang alingasaw na humalo sa bango ng mga sariwang bulaklak sa laboratorio. Nakatayo siya sa harap ng mga bagong dating na kargamento. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinitingnan ang mga invoice. Sa kabilang banda, maingat na hinahawakan ni Mari ang huling bundle ng mga sariwang dahon ng ilang-ilang at sampagita. Ang halamang ito, ang kaluluwa ng lunas, ang mga elementong nagbibigay ng kapangyarihang magpahilom at magbigay ng kapayapaan sa sino mang gagamit nito. Para kay Mari, ang bawat dahon ay may dalang alaala ng kanyang ama na nagturo sa kanya ng sining ng pagtitimpla sa gitna ng kanilang payak na pamumuhay sa probinsya. Ngunit ang sining na iyon ay dahan-dahang dinudungisan. Napansin ni Marie ang mga malalaking drum na asol na nakatago sa likod ng mga mamahaling istante. Walang label ang mga ito, ngunit ang amoy na lumalabas mula sa mga takip ay hindi ang natural na halimuyak ng kalikasan. Ito ay matapang, masakit sa ilong, at tila amoy ng gasolina na hinaluan ng artipisyal na pabango. Solana, ano ang laman ng mga drum na ito? Tanong ni Marie. Ang kanyang boses ay may bahid ng pangamba. Hindi ito bahagi ng orihinal na formula. Ang lunas ay kailangang puro, kailangang galing sa lupa para hindi makapinsala sa balat. Humarap si Solana sa kanya. Ang isang mapanuyang nangiti ay gumuhit sa kanyang mga labi na kulay dugo. Masyadong mahal ang mga langis na gusto mo, Mari. Ang mga investors ay naghahanap ng mabilis na resulta at mas malaking kita. Ang chemical na iyan ay magpapadami ng volume ng produkto sa halagang halos wala. Pareho lang naman ang amoy kapag hinaluan ng kaunting essence, walang makakahalata. Pero Solana, mapangganib ito. Giit ni Mari, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang synthetic oil na ito ay maaring magdulot ng pamumula at pagkasunog ng balat, lalo na sa mga sensitibong tao. Hindi natin pwedeng ilabas ang lunas na may ganitong sangkap. Masisira ang pangalan ni Tristan, masisira ang tiwala ng mga tao.
Huwag mong banggitin ang pangalan ni Tristan. Singal ni Solana, ang kanyang muka ay biglang nagdilim. Wala ka nang pakialam sa negosyong ito. Ang trabaho mo lang ay siguraduhin na ang huling batch ay magmumukhang perpekto sa harap ng mga kamera. Ang kikitay natin dito ay sapat na para bayaran ang 10 buhay ng tatay mo. Kaya manahimik ka at sundin ang utos ko. Ramdam ni Mari ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Tila ba may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang lunas na nilikha niya ng may pagmamahal ay ginagawa na ngayong lason para sa tubo ng isang taong walang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng gasgas at peklat mula sa paggawa ng formula. Ang bawat sugat na yon ay naging saksi sa kanyang pangarap na makatulong sa kapwa. Ngunit ngayon, ang pangarap na yon ay nagiging isang madilim na bangunggot. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang utang na loob. Ito ay tungkol na sa buhay ng ibang tao na maaaring mapahamak dahil sa kasakiman ni Solana. Habang nakatalikod si Solana at abala sa pakikipag-usap sa kanyang cellphone tungkol sa kanyang henyong invention, dahan-dahang kinuha ni Mari ang isang maliit na bote ng kristal mula sa kanyang bulsa. Sa gitna ng katahimikan ng laboratorio, tanging ang mahinang tunog ng pag-agos ng likido ang maririnig habang maingat na nagsasalin si Mari ng sampol mula sa asul na drum. Ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon sa paligid. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay tila isang malakas na tambol na baka makatawag ng pansin. Isinuksok niya ang bote sa pinakailalim ng kanyang lumang bag sa tabi ng panyo ng kanyang ama. Anong ginagawa mo riyan? Biglang tanong ni Solana. Ang kanyang boses ay pumutok sa katahimikan na tila isang latigo. Mabilis na ibinaba ni Mari ang kanyang kamay at pilit na kinalma ang kanyang mukha. Inaayos ko lang ang mga bote para sa distillation mamaya. Tiningnan siya ni Solana nang may pagdududa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Ngunit bago pa siya makalapit, isang tauhan ang pumasok para sabihing naghihintay na si Doña Imelda sa itaas. Naiwan si Marina mag-isa. Ang kanyang hininga ay gulanit at kapos. Alam niyang ang boteng nasa kanyang bag ay ang kanyang tanging alas. Ngunit alam din niyang kung mahuhuli siya, wala nang magliligtas sa kanya mula sa galit ng mga Alejandro. Sapat na ba ang isang maliit na bote ng katotohanan para lunurin ang dambuhalang kasinungalingan na unti-unting lumalamon sa kanyang buhay? O ito ba ang magiging mitya ng kanyang tuluyang paglaho sa dilim? Ang bango ng lupang hinukay pagkatapos ng ulan ay ang amoy ng katotohanan, Marie. Huwag mong hahayaang tabunan ito ng halimuyak ng kasinungalingan. Ang ngimiga salitang yon ng kanyang ama ay tila isang mahinang bulong na sumasabay sa ihip ng hangin habang naglalakad si Marie sa mataong kalsada ng Makati. Bit-bit niya ang isang mabigat na bayong na naglalaman ng mga bagong gawang sampol ng lunas. Sa utos ni Doña Imelda, siya ang kailangang maghatid ng mga ito sa isang eksklusibong spa na pagmamay-ari ng isa sa kanilang pinakamalaking kliyente. Kahit pagod at kulang sa tulog, hindi siya pwedeng tumanggi. Para sa pamilyang Alejandro, siya ay isa lamang utusan na walang karapatang mapagod, isang anino na kailangang kumilos sa ilalim ng matirik na araw. Habang naghihintay sa tapat ng isang malaking gusali, aksidenteng nabangga ni Mari ang isang matandang lalaking pababa ng kanyang mamahaling sasakyan. Dahil sa bigat ng bayong, nawalan ng balanse si Marie at bahagyang natapon ang ilang bote. Ang bango ng purong ilang-ilang at mga halamang ugat ay agad na kumalat sa paligid. Isang halimuyak na tila nagpatigil sa oras sa gitna ng polusyon ng lungsod. Pasensya na po, Lolo. Hindi ko po sinasadya, mabilis na sabi ni Mari habang nagmamadaling pulutin ang mga bote. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot na baka may nabasag at paglingitan siya ng galit ni Solana. Ngunit sa halip na magalit, ang matandang lalaki ay nanatiling nakatayo at malalim na huminga, tila ninanamnamang amoy na kumapit sa kanyang kasuotan. Ang lalaking ito ay si Don Mateo Valerius,
Isang pangalang kinatatakutan at iginagalang sa industriya ng mga tradisyonal na gamot, ang tanging tao na hindi kailanman nalinlang ng kinang ng pamilyang Alejandro. Ang amoy na ito, ang tanging naisambit ni Don Mateo, ang kanyang boses, ay malalim at puno ng awtoridad. Iisang tao lang ang kilala kong nakakakuha ng ganitong timpla, si Armando ng Pangasinan. Napatigil si Marie sa pagpulot ng mga bote. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Tumingala siya at nakita ang mga matang puno ng karunungan at pagkilala. Paano niyo po kilala ang tatay ko? Halos pabulong na tanong ni Marie. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Hindi agad sumagot si Don Mateo. Sa halip tiningnan niya ang mga kamay ni Marie. Ang mga kamay na magaspang, may mga bakas ng paso at nanginginig sa pagod. Napansin din niya ang pasa sa braso ng dalaga na bahagyang sumilip mula sa kanyang manggas. Ang kanyang paningin ay lumipat sa logo ng kumpanya ng mga Alejandro sa bayong ni Marie. Si Armando ay isang matapat na tao at ang kanyang anak ay hindi dapat naglalakad sa kalsada bit-bit ang mga kayamanang ninanakaw ng iba. Seryosong sabi ni Don Mateo. Matagal na akong nagdududa sa lunas na ipinagmamalaki ni Solana. Masyadong mababaw ang kanyang kaalaman para makabuo ng ganitong lalim ng sining. Naramdaman ni Marie ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi init ng galit, kundi init ng pag-asa. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na may nakakita sa kanyang tunay na halaga. Ngunit agad din siyang binalot ng takot. Kung malalaman ni Doña Imelda na nakikipag-usap siya sa kalaban ng pamilya, tiyak na lalong maghihirap ang kanyang ama. Kailangan ko na pong umalis, sabi ni Marie. Pilit na iniiwas ang kanyang paningin habang mabilis na isinisilid ang mga bote sa bayong. Bago pa man siya makahakbang palayo, hinawakan ni Don Mateo ang kanyang balikat nang may banayad na pag-aalaga. Kumuha siya ng isang maliit na card mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa palad ni Marie. Huwag mong hayaang lamunin ka ng utang na loob na ginawa nilang tanikala. Iha, bulong ni Don Mateo. Kung handa ka na, hanapin mo ako. May mga bagay tungkol sa pagkamatay ni Tristan na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng pagkapagod. Hindi lang ang iyong talino ang kinuha nila, kundi ang iyong kalayaan. Naiwang tulala si Marie habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Don Mateo. Mahigpit niyang hinawakan ang card sa loob ng kanyang palad. Ang matitigas na gilid nito ay bumaon sa kanyang balat, tila nagpapaalala na mayroon pang isang pintong nakabukas sa labas ng mansyon ng mga Alejandro. Anong lihim ang alam ni Don Mateo tungkol sa huling gabi ni Tristan? At kaya ba ni Marie na talikuran ang lahat para sa isang katotohanang maaaring magpabagsak sa lahat ng kanyang pinagkakautangan? Maging ang sarili mong anino ay tila ikinakahiya ang iyong hitsura, Marie. Tumingin ka sa salamin, mukha kang basahang pinaglipasan na ng panahon. Ang boses ni Solana ay parang patak ng asidong dahan-dahang tumutunaw sa natitirang tiwala sa sarili ni Marie. Gabi na, at ang tanging liwanag sa loob ng laboratorio ay ang malamig na asul na apoy mula sa Bunsen burner. Pagod na pagod si Marie. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at ang kanyang likod ay tila mababali na sa maghapong pagyuko. Sa harap niya, nakatayo si Solana, mukhang sariwa sa kanyang sutlang pantulog, habang tinitingnan si Marie nang may halong pandidiri. Don't tell me na balak mong humarap sa mga investors na ganyan ang itsura mo? Pagpapatuloy ni Solana, sabay hablot sa isang hibla ng buhok ni Marie na puno ng usok at pawis. You're just a nobody, Marie. Isang hamak na tagagawa ng sabon na galing sa putikan. Akala mo ba, dahil nakakaunawa ka ng konting kemika, ay kapantay mo na ako? You're just a tool, isang kasangkapan na madaling palitan kapag kinalawang na. Hindi nakaimik si Marie. Nakatitig lamang siya sa kanyang refleksyon sa isang garapong kristal. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa masayang dalaga na puno ng pangarap noong buhay pa ang kanyang ama. Ngayon, ang kanyang mga pisngi
ay hirati sa pait at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng lungkot. Tama si Solana, Marie. Nagulat si Marie nang marinig ang tinig ni Doña Imelda mula sa pintuan. Ang tunog ng marahang pagpasok ng matanda ay tila pagtunog ng isang kampanang nagbabadya ng panganib. Lumapit ang matrona, ang kanyang muka ay kasing tigas ng semento. "Huwag mong isiping kinakawawa ka namin," malamig na sabi ni Doña Imelda. "Ang pagpapanatili sa iyo rito, sa kabila ng iyong kapangitan at kawalan ng pinag-aralan, ay isang malaking pabor. You should be grateful na binibigyan ka pa namin ng pagkakataong maging kapaki-pakinabang. Kung hindi dahil sa amin, saan ka pupulutin? Sino ang tatanggap sa isang babaeng malas na maging ang sariling asawa ay hindi nagawang panatilihin sa kanyang tabi?" Ang huling panggungusap ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Marie. Ang sakit ng pagkawala ni Tristan ay pilit na ginagamit laban sa kanya, na tila ba siya ang may kasalanan kung bakit ito naghahanap ng init sa iba. Napakuyom ang mga kamay ni Marie sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit nanatili siyang tahimik. Ito ang gaslighting na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa gabi-gabi. "Sige na, lumabas ka na rito. Ang baho mo na, nakakasira ng concentration." Pagtataboy ni Solana sabay tawa ng mahina. Dahan-dahang tumayo si Marie at lumabas ng silid. Ngunit sa halip na tumuloy sa kanyang maliit na kwarto, sa likod ng mansyon, huminto siya sa dilim ng pasilyo nang marinig niyang bumukas muli ang usapan sa loob ng laboratorio. Ang boses ni na Solana at Doña Imelda ay naging pabulong, ngunit sapat na para marinig ng kanyang matalas na pandinig. "Mommy, don't worry," ani Solana. Tunoeng boses ay puno ng katusuhan. "Hayaan lang nating tapusin ng tangang yan ang final batch ng lunas. Once na makuha ko na ang lahat ng pirma para sa transfer ng patent, wala na tayong kailangan sa kanya. I've already contacted a shell company sa labas ng bansa. Ibabagsak ko ang value ng kumpanya ni na Tristan, then I'll sell everything to myself. We'll leave the Alejandros with nothing but debts. At tayo ang magiging reyna ng bagong korporasyon. Siguraduhin mong malinis ang lahat, Solana," sagot ni Doña Imelda. "Ayaw kong magkaroon ng mantsa ang pangalan ko habang tinatalikuran natin ang lumulubog na barkong ito." Napahawak si Marie sa pader para hindi matumba. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Hindi lang pala siya ang ninanakawan, maging ang pamilyang pinaglilingkuran ni Doña Imelda, ang sarili nitong dugo at ang alaala ni Tristan ay nakatakdang saksakin sa likod ng sarili nitong manugang at asawa. Isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan ni Marie. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, ang card na ibinigay ni Don Mateo sa kanyang bulsa ay tila naglalabas ng init. Isang paalala na mayroon siyang sandata laban sa mga halimaw na ito. Paano niya maililigtas ang kanyang sarili at ang dangal ng kanyang ama kung ang mga taong may utang na loob siya ay sila mismong susunog sa lahat ng kanyang pinaghirapan? "Marie, mamatay na ang nanay mo kung hindi ka uuwi ngayon din. Malala na ang kanyang ubo at wala kaming pambili ng gamot na kailangan niya." Ang boses ni Aling Rosa mula sa kabilang linya ng telepono ay tila isang kulog na yumanig sa buong mundo ni Marie. Sa mga sandaling iyon, hawak niya ang isang mamahaling tilang panlinis. Maingat na pinapakintab ang mga pilak na kagamitan sa hapagkainan ng mga Alejandro. Ang kintab ng kutsara ay nagpapakita ng kanyang sariling mukha. Maputla, hapo, at tila unti-unting naglalaho. Ang bawat kuskus niya ay puno ng pag-iingat dahil isang gasgas lang sa mga ito ay sapat na para bawasan ang kanyang maliit na allowance na ipinapadala niya sa probinsya. Nabitawan ni Marie ang telang hawak. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanlamig at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang dila
ay tila naging tuyong kahoy sa loob ng kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na sumasabay sa takbo ng kanyang isipan. Uwi ako, Rosa. Gagawa ako ng paraan. Halos pabulong na sagot ni Mari bago niya ibaba ang telepono nang nanginginig ang mga daliri. Nagmamadali siyang pumunta sa sala kung saan komportableng nakaupo si Doña Imelda habang nagbabasa ng isang magazine tungkol sa marangyang pamumuhay. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay pumupuno sa silid. Isang amoy na para kay Marie ay simbolo ng kapangyarihang laging tumatapak sa kanya. Doña Imelda, parang awan niyo na po, pagsusumamo ni Marie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na iyak. Lumuhod siya sa harap ng matanda. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ang nanay ko po sa probinsya, malubha po ang lagay niya. Kailangan ko pong umuwi kahit ilang araw lang. Kailangan ko po siyang alagaan. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Doña Imelda. Maingat niyang inilipat ang pahina ng kanyang magazine bago sumagot sa isang malamig at walang emosyong tinig. Ang nanay mo? Bakit, Marie? Doktor ka ba? Anong magagawa mo roon kung uuwi ka? Ang kailangan niya ay gamot. At ang gamot ay binabayaran ng pera. Perang galing sa bulsa ko. Pero kailangan niya po ako, ma'am. Kailangan kita rito. Sa wakas ay tumingin din si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Nakalimutan mo na ba ang batch na kailangang tapusin para sa susunod na linggo? Kapag umalis ka, mawawalan tayo ng kita. At kapag nawalan tayo ng kita, saan ako kukuha ng pambayad sa ospital ng nanay mo? Huwag kang maging makasarili, Marie. Manatili ka rito at magtrabaho. Iyan ang tanging paraan para mabuhay siya. Ang kalupitan sa mga salita ni Doña Imelda ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Marie. Ang gaslighting na ito ay sadyang idinisenyo para iparamdam sa kanya na ang kanyang pag-alis ay katumbas ng pagpatay sa sarili niyang ina. Napayuko si Marie. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa makintab na sahig na siya rin ang naglinis. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas ng bahay para huminga. Ang langit ay madilim at nagsisimula nang pumatak ang ulan. Hindi tumakbo si Marie para sumilong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang buong katawan. Ang lamig ng tubig ay tila mas masarap pa kaysa sa init ng mansyong puno daw kasinungalingan. Nakatayo siya sa gitna ng hardin, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Tila nakikiramay sa kanyang walang hanggang pagdurusa. Sa gitna kanyang pag-iyak, napaangat ang kanyang paningin sa bintana ng kwarto ni Tristan sa ikalawang palapag. Ang ilaw sa loob ay nakabukas, naglalabas ng isang mainit at dilaw na liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Doon, nakita niya si Solana, nakatayo, ang babae sa harap ng salamin, dahan-dahang nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok. Ngunit ang nagpabagsak sa huling piraso ng katatagan ni Marie ay ang suot ni Solana. Ito ang paboritong silk robe ni Tristan. Ang asul na robe na binili ni Marie para sa asawa noong anibersaryo nila. Ang robe na laging isinusuot ni Tristan kapag sinasabi nitong tanging si Marie lang ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Nakita ni Solana si Marie sa ibaba. Sa halip na umiwas, dahan-dahang lumapit si Solana sa bintana at itinaas ang kanyang kamay para iwagay ang isang bote ng alak. Ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang mapanguyam na ngiti. Tila ba sinasabi nito na sa loob ng bahay na yon, maging ang mga alaala ng namatay ay kanya na ring pagmamayari. Naramdaman ni Marie ang isang matinding panginginig na hindi galing sa lamig ng ulan. Ang sakit ay naging manhid at ang lungkot ay dahan-dahang napapalitan ng isang madilim at nagbabagang galit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hanggang kailan ako hahayaan ng langit na maging isang basahang tinatapakan habang ang mga magnanakaw ay nagsasaya sa init ng aking mga pinaghirapan? Wala ka ng silbi sa amin, Marie. Ang malas mo
ay hindi na dapat manatili pa sa pamamahay na ito kahit isang segundo. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng laboratorio. Katapos lang ni Marie sa isang 24 na oras na pagtatrabaho ng walang pahinga para maperpekto ang huling batch ng lunas na hinihingi ni Solana. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga bagong sugat mula sa matatapang na kemikal at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sobrang kapaguran. Sa harap niya, ang magabote ng kristal ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, handa nang dalhin sa malaking press conference bukas. Inakala ni Marie na sa pagtatapos ng gawaing ito, kahit kaunting pasasalamat o man lang isang basong tubig ay ibibigay sa kanya. Ngunit sa halip na gantimpala, ang bumungad sa kanya ay ang dalawang malalaking bodyguard ng mga Alejandro na may hawak na isang maliit at lumang bag. Ang bag na naglalaman ng kanyang iilang pirasong damit at ang tanging alaala ng kanyang ama. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Doña Imelda? Halos pabulong na tanong ni Marie. Ang kanyang boses ay pira-pirasong tunog ng pagkalito. Tapos na po ang batch. Nagawa ko na po ang lahat ng iniutos ninyo. Exactly. Sabat ni Solana na biglang sumulpot mula sa likod ni Doña Imelda. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting terno, mukhang isang anghel, ngunit ang nangiti ay kasing pait ng lason. Tapos na ang trabaho mo, Marie. Ang patent ay nasa pangalan ko na. Ang formula ay nasa kamay ko na. Bakit pa namin kailangang magpatuloy na magpakain ng isang katulong na nagdadala ng kamalasan? Mula nang dumating ka rito, namatay ang anak ni Mami. Masisira lang ang imahe ng kumpanya kung malalaman ng mga tao na ang isang tulad mo ang humahawak sa mga produkto namin. Pero ang utang na loob ko, ang nanay ko sa probinsya. Pagsusuma mo ni Marie, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumalapit sa laylayan ng damit ni Doña Imelda. Mabilis na umatras ang matanda. Tila ba diring-diri na mahawakan ng isang pabigat. Isang malakas na senyas ang ibinigay niya sa mga bodyguard. Sa isang iglap, marahas na hinawakan si Marie sa magkabilang braso. Kinaladkad siya palabas ng laboratorio, dumaan sa marangyang sala na siya rin ang naglilinis araw-araw. Hanggang sa marating nila ang dambuhalang pintuang bakal ng mansyon. Ito ang huling pagkakataon na makikita mo ang loob ng bahay na ito. Ani Solana, habang pinapaud ang pagkaladkad kay Marie. At huwag mong subukang lumapit sa amin o sa media. Walang maniniwala sa isang baliw at pulubing katulong. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Marie. Bumagsak siya sa matigas at basang semento sa labas ng gate. Ang kanyang maliit na bag ay inihagis sa kanyang tabi. Bumukas ito at kumalat ang kanyang iilang gamit sa dumi ng kalsada. Kasabay nito ay ang malakas at nakakangilong tunog ng pagsasara ng dambuhalang gate, isang tunog na tila naghihiwalay sa kanya sa tanging mundo na alam niya sa loob ng 3 taon. Nagsimulang pumatak ang ulan, malalaki at malalamig na patak na humahampas sa kanyang likod. Nakadapa si Marie sa semento. Ang kanyang muka ay malapit sa isang maliit na kanal kung saan umaagos ang maruming tubig. Ramdam niya ang pait ng lupa sa kanyang labi at ang hapdi ng mga sugat sa kanyang tuhod. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang tanging dahilan ng kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang ina, ay maaaring mamatay na dahil sa kawalan ng suporta. Sa gitna ng kadiliman at ng lumalakas na ulan, naramdaman ni Marie ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang palad. Kahit sa gitna ng pagkaladkad sa kanya, hindi niya binitawan ang card ni Don Mateo na nakatago sa kanyang palad. Ang papel ay bahagyang nabasa, ngunit ang mga letra rito ay tila nagniningning sa gitna ng gabi. Dahan-dahang tumingala si Marie sa dambuhalang mansyon na tila isang halimaw na nakatitig sa kanya. Ang mga ilaw sa loob ay unti-unting namamatay. Tila ba tuluyan na siyang binura ng pamilyang Alejandro sa kanilang kasaysayan. Itinapon niyo ako na parang basura matapos niyo akong pakinabangan. Pabulong na sabi ni Marie.
Ang kanyang boses ay unti-unting nagiging matatag sa gitna ng paghikbi. Ngunit hindi niyo alam na ang basurang itinapon niyo ang siyang maglalantad ng lahat ng baho ng inyong marangyang pangalan. Paano mabubuhay ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal sa gitna ng isang lungsod na walang awa sa mga tulad niyang sugatan? Marie, wala na. Wala na ang lahat. Tupok na ang syura ng tatay mo. Wala kaming naisalbas Marie. Maging ang mga lumang gamit at mga talaan niya, naging abo na. Ang boses ni Aling Rosa mula sa kabilang linya ay tila isang malupit na hatol na tuluyang bumasag sa huling piraso ng pag-asa ni Marie. Sa mga sandaling iyon, nakaupo si Marie sa isang madilim at malamig na bench sa terminal ng bus. Suot ang kanyang basang damit na hindi pa natutuyo mula noong gabi ng kanyang pagpapalayas. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang bag at sa loob nito, ang panyo ng kanyang ama na tanging natitirang amoy ng kanyang kinalakihan. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila mga bagang bumabagsak sa kanyang dibdib. Sinusunog ang bawat alaala ng pag-ibig at pagsisikap na itinanim ng kanyang ama sa maliit na syuran sa probinsya. Nabitawan ni Marie ang kanyang cellphone sa semento. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ang pagbagsak din ng kanyang buong mundo. Hindi siya makaiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo at mahapdi, at ang kanyang lalamunan ay tila binubulid ng tuyong abo. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, habang ang hangin sa terminal ay tila nagdadala ng amoy ng sunog na kahoy at mga halamang gamot. Ang amoy ng kanyang pangarap na nilamon ng apoy. Hindi aksidente ang sunog. Alam ni Marie, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na ito ang huling hakbang ni na Solana at Doña Imelda para tuluyan siyang burahin sa mundo. Gusto nilang mawala ang anumang ebidensya na ang lunas ay nagmula sa kamay ng isang hamak na anak ng magsasabon. Pagdating ni Marie sa kanilang nayon kinabukasan, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang itim na kalansay ng syuran. Ang bango ng mga bulaklak at langis na dati ay pumupuno sa hangin ay napalitan ng nakakasulasok na amoy ng uling at pighati. Lumakad siya sa gitna ng mga abo, ang kanyang mga paang nakayapak ay nakakaramdam ng init na nananatili pa rin sa lupa. Ang bawat hakbang ay tila pagtapak sa mga pangarap ng kanyang ama na naging abo na. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang kislap ang nakatawag ng kanyang pansin. Sa ilalim ng isang sunog na posteng kahoy, nakita niya ang isang maliit na bakal na kahon, ang taguan ng kanyang ama na nakabaon sa ilalim ng sahig. Nanging ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng kahon. Sa loob nito, nakita niya ang isang notebook na bagaman bahagyang nangitim ang mga gilid ay nanatiling buo. Ito ang talaarawan ng kanyang ama, ang mga pahinang naglalaman ng mga sikretong isinulat sa pamamagitan ng katas ng isang espesyal na halaman, isang uri ng invisible ink na tanging sila lang na mag-ama ang nakakaalam kung paano palitawin. Niyakap ni Marie ang notebook sa kanyang dibdib. Ang sakit na kanina ay tila bumubutas sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na pakiramdam. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng pagbibinyag sa isang bagong Marie. Ang bawat patak ay tila nagpapatibay sa kanyang pasya. Tuminggala siya sa langit. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Hindi na siya ang Marie na yumuyuko sa utang na loob. Hindi na siya ang Marie na pumapayag na maging anino. Kinuha niyo ang lahat sa akin, pabulong niyang sabi. Ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan sa gitna ng katahimikan ng mga abo. Sinunog niyo ang aking kahapon, ngunit hindi niyo alam na sa bawat abong nilikha niyo, may isang bagong apoy na magsisimulang mag-alab. Ang amoy ng sunog na ito ang magiging mitya ng inyong katapusan. Ang apoy ba na tumupok sa aking pangarap, ang siya ring magsisilbing liwanag para sa aking pagbangon, o tuluyan na akong magiging bahagi ng mga abong ito na nililimot ng panahon. Ang katarungan ay hindi isang pabor
na ibinibigay ng kusa, Marie. Ito ay isang sandata na kailangang pandayin sa gitna ng apoy ng iyong pagdurusa. Ang tinig ni Don Mateo Valerius ay tila isang malalim na agos ng tubig na nagpatahimik sa ingay ng mundo sa labas ng kanyang malawak na opisina. Nakatayo si Marie sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay malayo sa marunggis na dalagang itinapon sa semento noong nakaraang gabi. Bagaman suot niya ang isang simpleng damit, ang kanyang likod ay tuwid na at ang kanyang paningin ay hindi na nakayuko sa sahig. Ang Bango Enyo'y mga tuyong dahon at lumang libro sa loob ng silid ay nagpapaalala sa kanya ng tunay na dangal. Isang dangal na hindi kailanman matatagpuan sa mansyon ng mga Alejandro. Dahan-dahang inilapag ni Marie ang itim at sunog na notebook sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na nara. Ang bawat pahina nito ay tila may dalang bigat ng kasaysayan ng kanyang ama. Sa harap niya, si Don Mateo ay dahan-dahang humigop ng kanyang tsa. Ang bawat kilos ng matanda ay puno ng awtoridad at respeto. Ang tunay na pagkakaibigan nila ng kanyang amang si Armando ay naramdaman ni Marie sa higpit ng pagkakahawak ng matanda sa kanyang kamay kanina nang siya ay dumating. Don Mateo, kinuha nila ang lahat. Simula ni Marie, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kundi puno ng isang malamig na determinasyon. Ang aking talino, ang aking asawa, at ngayon, maging ang alaala ng aking ama. Ngunit hindi nila alam na ang bawat patak ng lunas na ibinebenta nila ay may dalang lason na gawa ng sarili nilang kasakiman. Inilabas ni Marie ang maliit na bote ng kristal na naglalaman ng kemikal na ninakaw niya mula sa asul na drum ni Solana. Ang asul na likido ay tila isang nakatagong panganib sa ilalim ng liwanag ng lampara. I can help you, ihatugon ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang bote. Gagamitin natin ang lahat ng aking koneksyon para ilantad ang huwad na reyna na si Solana. Pero bago tayo sumulong sa laban na ito, kailangan mong malaman ang isang bagay na pilit itinago ni Doña Imelda mula sa iyo. Isang bagay na hindi kayang sabihin ng anumang resibo ng hotel. Tumayo si Don Mateo at lumapit sa isang ligtas na vault sa dingding. Kinuha niya ang isang makapal na folder na may tatak ng isang pribadong ospital. Ang tunay na dahilan kung bakit nagpadala ng card si Don Mateo sa kanya noong nakaraang linggo ay dahil sa hawak niyang impormasyon na magpapabago sa lahat. Namatay si Tristan dahil sa heart failure. Iyan ang alam ng lahat. Pagpapatuloy ni Don Mateo, ang boses ay naging mas seryoso. Ngunit ang toxicology report na nakuha ko ay nagsasabing may mataas na level ng isang ipinagbabawal na pampasigla sa kanyang dugo. Isang gamot na hindi niya kailanman iniinom dahil alam niyang mahina ang kanyang puso. Marie, si Tristan ay hindi lang basta namatay sa bisig ng kanyang kabit. Siya ay dahan-dahang pinatay. Naramdaman ni Marie ang isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang kanyang mga kamay ay napahawak ng mahigpit sa gilid ng upuan. Ang mukha ni Solana na nagpapanggap na nagdadalamhati ay biglang naglaro sa kanyang isipan, tila isang demonyong nagtatago sa likod ng isang anghel. Anong ibig ninyong sabihin? Halos pabulong na tanong ni Marie. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng kristal na bumabagsak sa sahig. Ang gagamot na yon ay natagpuan sa handbag ni Solana noong gabing iyon, ngunit binayaran ni Doña Imelda ang mga pulis para mawala ang ebidensya, ani Don Mateo, habang iniaabot ang isang kopya ng lihim na ulat. Piniling itago ni Imelda ang katotohanan para sa dangal ng pamilya, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagkupkop sa mismong pumatay sa kanyang anak. Nanigas si Marie sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Ang pagtatraidor ay hindi lang pala sa kama, kundi sa mismong buhay ni Tristan. Ang dambuhalang kasinungalingan ng mga Alejandro ay mas malalim pa sa inakala niya. Ang utang na loob na pilit nilang ipinapasan sa kanya ay itinayo sa ibabaw ng dugo ng taong mahal niya.
Dahan-dahang tumayo si Marie. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag na mas matalim pa kaysa sa anumang apoy. Kung gayon, Don Mateo, sabi ni Marie, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Hindi lang natin kukunin ang lunas. Sisiguraduhin nating ang bawat segundo ng paghinga ni Solana at Doña Imelda ay magiging isang buhay na impyerno. Sino ang tunay na pumatay kay Tristan at hanggang saan ang kayang gawin ni Marie para sa isang hustisyang matagal nang ninakaw sa kanya? Hindi lang formula ang iniwan ni Tatay Don Mateo. Iniwan niya rin ang listahan ng mga taong nagnakaw ng dangal ng aming pamilya. Ang boses ni Marie ay matatag, halos kasing tigas ng mga boteng kristal na nakahanay sa pribadong laboratorio ni Don Mateo. Sa loob ng silid na ito, ang hangin ay hindi amoy polusyon o dumi ng kalsada. Ito ay amoy ng pag-asa at siyensya. Ang mahinang liyab ng burner ay nagbibigay ng isang mainit at orange na liwanag sa mukha ni Marie, habang maingat niyang idinidampi ang isang bulak na may espesyal na likido sa mga sunog na pahina ng notebook ng kanyang ama. Dahan-dahan, tila mga multong bumabangon mula sa hukay, ang mga brown na letra ay nagsimulang lumitaw sa gitna ng itim na abo. Hindi ito basta-bastang tinta. Ito ang invisible ink na ginawa ni Armando mula sa katas ng mga ugat ng halamang gubat. Isang lihim na tanging silang mag-ama lang ang nakakaalam. Ang bawat salitang lumalabas ay tila isang bulong mula sa kanyang yumaong ama. Nagpapaalala sa kanya na ang katotohanan ay hindi kailanman tuluyang nasusunog. Tingnan niyo ito, Don Mateo, tawag ni Marie. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkamangha. Hindi lang ito mga sukat ng langis at bulaklak. Ito ay mga talaan ng bawat transaksyon ni Tatay sa mga Alejandro. Nakasulat dito ang petsa kung kailan kinuha ni Doña Imelda ang unang prototype ng lunas nang walang bayad. Lumapit si Don Mateo. Ang kanyang salamin sa mata ay nagpapakita ng kintab ng burner. At ano ang huling nakasulat sa pinakalikod na pahina, Marie? Ang bahaging halos hindi na nahawakan ng apoy? Maingat na binuklat ni Marie ang huling bahagi. Doon, nakita niya ang isang pangalan na nakasalungguhit ng makapal. Hindi ito pangalan ng isang Alejandro. Estela Villong, basa ni Marie. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagkalito. Sino si Estela? Kinuha ni Don Mateo ang giyang notebook at tiningnan ito ng maigi. Pagkatapos, kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang mesa, ang mga resulta ng background check na ipinagawa niya. Inilapag niya ang isang lumang litrato sa tabi ng notebook. Ang babae sa litrato ay may mas simpleng hitsura, walang mamahaling alahas o makapal na makeup. Ngunit ang mga mata ay pamilyar, ang matatalim at gahaman na mga mata. Yan si Solana. 10 taon na ang nakalilipas, paliwanag ni Don Mateo. Bago siya naging Solana, na kinikilala sa lipunan, siya ay si Estela Villong, isang accountant sa isang maliit na kumpanya sa Cebu na nawalan ng milyon-milyong piso dahil sa embezzlement. Nagpalit siya ng mukha, nagpalit ng pangalan, at ginamit ang kanyang ganda para akitin si Tristan at pasukin ang pamilyang Alejandro. Naramdaman ni Marie ang isang matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Ang babaeng itinuturing ni Doña Imelda na dakilang tagapaligtas ay isa palang propesyonal na manloloko. Ang lunas ay hindi lang ninakaw ni Solana. Ito ang kanyang huling grand scam para ubusin ang yaman ng mga Alejandro at iwanan silang naghihikahos habang siya ay tumatakas patungo sa ibang bansa. Nakasulat din dito, dagdag ni Marie habang itinuturo ang huling linya sa notebook, na alam ng tatay ang tungkol sa mga pekeng sangkap na ginagamit ni Solana sa mga unang test batch pa lang. Sinubukan niyang babalaan si Tristan pero mukhang hindi nakarating ang mensahe. Dahil hinarang ito ni Solana pagtatapos ni Don Mateo. At marahil, nang malaman ni Tristan ang totoo, noong gabing iyon sa hotel, doon siya nagpasyang patahimikin ng lalaki. Ang katahimikan sa loob ng laboratorio ay naging kasing bigat ng bakal. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng ventilation fan.
Hawak ni Marie ang notebook, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga letra ng kanyang ama. Ang galit na kanina ay nagbabaga, ay naging isang malamig na determinasyon. Alam na niya ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa kamay na niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang telepono ni Don Mateo ay biglang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Pagkatapos makinig ng ilang sandali, nagbago ang anyo ng mukha ng matanda. Naging maputla siya at lalong humigpit ang hawak sa telepono. Marie, sabi ni Don Mateo, ang kanyang boses ay puno ng babala. Kailangan nating madaliin ang pagkilos. Inanunsyo na ng mga Alejandro ang grand launch ng Lunas. Gaganapin ito sa Makalawa, mas maaga kaysa sa inaasahan natin, at may mas malalang balita. Humarap si Don Mateo kay Marie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Inutusan ni Solana ang mga gatawan niya na gibain na ang natitirang pundasyon ng syura ng tatay mo sa probinsya ngayong gabi. Gusto nilang itayo roon ang kanilang bagong factory para tuluyang mabaon sa semento ang anumang bakas ng iyong nakaraan. Nabitawan ni Marie ang notebook at ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang pagtitimpi. Kaya ba ni Marie na pigilan ang pagbura sa huling alaala ng kanyang ama kung ang oras ay unti-unti nang nauubos at ang kalaban ay handa nang sumakmal sa kanyang huling pag-asa? Marie, bilisan mo. Wala na tayong oras. Ang mga bulldozer ay nasa tapat na ng bakuran ng tatay mo sa probinsya. Sa isang senyas lang ni Solana, lalamunin ng lupa ang huling bakas ng iyong pagkatao. Ang boses ni Don Mateo ay tila isang hagupit ng kidlat sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatayo si Marisa, harap ng isang malaking bintana sa pansamantalang tinutuluyan niyang silid sa compound ni Don Mateo. Sa labas, ang ulan ay malakas na humahampas sa mga dahon, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang mas malakas na bagyo ang namumuo. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila mga luha ng kanyang ama. Nagsusumamo na, huwag hayaang mabura ang kanyang kasaysayan. Dahan-dahang hinaplos ni Marie ang telang nakapatong sa kanyang kama. Isang barong Tagalog na gawa sa pinong pinya na sadyang ipinagawa ni Don Mateo para sa kanya. Ito ang kanyang magiging baluti para sa darating na laban. Ang bango ng bagong telang ito ay tuyo at malinis, malayo sa amoy ng usok at kemikal na dumunggis sa kanya sa loob ng 3 taon sa mansyon ng mga Alejandro. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Don Mateo. Tugon ni Marie. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ang lunas na kanilang ilulunsad bukas ay hindi gamot. Ito ay isang panlilinlang na babalik sa kanila ng mas matindi pa sa anumang apoy. Maingat na inayos ni Marie ang kanyang mga gamit, ang notebook ng kanyang ama at ang maliit na bote ng kemikal na asul ay itinago niya sa isang sikretong bulsa ng kanyang bag. Sa mga sandaling ito, ang katahimikan ng silid ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang pakiramdam ng panganib na nanunuot sa kanyang balat. Noong gabing iyon, habang sinusubukan ni Marie na magpahinga, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang tunog ng hangin o ang lagaslas ng ulan. Ito ay ang dahan-dahan at maingat na pagpihit ng doorknob. Isang kilos na tila ayaw gumawa ng anumang ingay. Nanigas si Marie sa kanyang pagkakahiga. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang papalapit na panganib. Ramdam niya ang lamig ng pawis na namumuo sa kanyang noo habang dahan-dahang bumubukas ang pinto, sapat na para makapasok ang isang madilim na anino. Ang anino ay mabilis na kumilos patungo sa kanyang lamesa kung saan nakalagay ang kanyang bag sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan na sumisilip sa ulap. Nakita ni Marie ang kislap ng isang patalim sa kamay ng estranghero. Hindi ito magnanakaw ng pera. Ito ay isang magnanakaw ng katotohanan. Mabilis na bumangon si Marie. Ang kanyang hininga ay gulanit sa kaba. Sino ka? Anong kailangan mo rito? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumutok sa katahimikan ng silid.
Nagulat ang estranghero at mabilis na lumingon. Hindi nakita ni Marie ang mukha nito dahil sa suot na maskara. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng poot, magamatang tila pamilyar sa kanya. Sa isang mabilis na pagkilos, sinugod ng lalaki si Marie. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mapanganib sa ibabaw ng sahig na gawa sa kahoy. Napaatras si Marie patungo sa sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahanap ng anumang bagay na magagamit bilang depensa. Ang kanyang balikat ay tumama sa isang istante, dahilan para malaglag ang isang florera na gawa sa seramika. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang madilim na gabi. Ibigay mo sa akin ang notebook, Marie. Ang boses ng lalaki ay malat at nakakatakot. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi mo mapipigilan ang pagbagsak ng iyong factory sa probinsya. Wala kang laban sa kapangyarihan ni Solana. Hinding-hindi ko ibibigay ang pinaghirapan ng tatay ko sa isang mamamatay tao. Sigaw ni Marie. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang nagbabagang galit. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang malaking pinto ng silid at pumasok ang mga tauhan ni Don Mateo, dala ang malalakas na ilaw na tumama sa mukha ng estranghero. Napilitang tumalon ang lalaki palabas ng bintana, nawala sa dilim ng maulang gabi. Ngunit naiwan niya ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ni Marie. Isang maliit na panyo ang nalaglag sa sahig. Isang panyo na may burda ng inisyal na TA. Tristan Alejandro. Naramdaman ni Marie ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang panyong yon ay pagmamay-ari ng kanyang namatay na asawa. Ngunit paanong napunta ito sa kamay ng isang taong gustong pumatay sa kanya? Ang bawat hininga ni Marie ay naging mabigat. Tila may isang malaking lihim na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Alam ba ni Solana na buhay ang alaala ni Tristan sa isang paraang hindi niya inaasahan? O may mas malalim pang traidor sa loob ng mismong pader na pinagtataguan ni Marie? Habang nakatayo sa gitna ng basag na seramika, tiningnan ni Marie ang kanyang barong na nakalatag pa rin sa kama. Ang bango ng bagong tela ay tila nahaluan na ngayon ng amoy ng panganib at pagkakanulo. Ang laban para sa lunas ay hindi na lamang tungkol sa isang formula. Ito ay naging isang madilim na laro kung saan ang bawat anino ay maaaring maging kaaway at ang bawat mahal sa buhay ay maaaring maging mitya ng sariling kamatayan. Ang Bango NG mamahaling alak at ang matapang na halimuyak ng mga imported na pabango ay pumupuno sa dambuhalang ballroom ng Grand Imperial Hotel. Ang bawat sulok ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumaba sa lupa. Ito ang gabi ng tagumpay para sa mga Alejandro, ang gabi kung saan ang kasinungalingan ay bibigyan ng korona sa harap ng buong bansa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Solana sa isang nagniningning na pulang gown. Ang kanyang nagiti ay tila isang matalim na talim na nakatago sa ilalim ng sutla. Tonight, we honor the legacy of Tristan Alejandro. Ang boses ni Solana ay malambing at puno ng paimbabaw na pighati na umaalingaw sa buong bulwagan. And together with Doña Imelda, I am proud to present the soul of that legacy, the Lunas Healing Oil, isang produktong hindi lamang nagpapagaling ng katawan, kundi nagpapahilom din ng mga sugat ng ating mga puso. Mula sa gilid ng entablado, si Doña Imelda ay nakatanaw ng may pagmamalaki. Ang kanyang mga kamay na puno ng dambuhalang diamante ay pumapalakpak ng dahan-dahan. Para sa kanya, ang gabing ito ay ang muling pagbangon ng kanilang pangalan mula sa dumi ng iskandalo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang anino ng pangamba. Alam niyang ang inutusan nilang magnanakaw noong nakaraang gabi ay hindi nagtagumpay. Alam niyang ang notebook ni Armando ay nasa labas pa rin. Tila isang bombang naghihintay na sumabog. Mommy, relax. Everything is under control. Bulong ni Solana nang sandaling makalapit siya sa matanda habang ang mga tao ay abala sa pagtatikim ng mga pagkain. The security is tight.
Walang makakapasok na hindi imbitado. At kung magtangka man ng basahang yun, sisiguraduhin kong sa kalsada uli ang bagsak niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang kakaibang katahimikan ang dahan-dahang gumapang mula sa pintuan ng bulwagan. Ang ritmo ng mga sapatos sa makintab na sahig ay tila tumigil. Ang pagtama ng kristal sa kristal mula sa mga baso ng alak ay biglang nawala. Ang bawat ulo ay lumingon patungo sa dambuhalang pintuang gawa sa dahan-dahang bumubukas. Ang hangin sa loob ng ballroom ay biglang nagbago. Ang matapang na amoy ng chemical ay tila nahugasan ng isang pamilyar at napakalinis na halimuyak. Ang amoy ng sariwang ilang-ilang at sampagitan na humahalo sa lamig ng gabi. Ito ang amoy ng tunay na lunas. Doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo si Marie. Hindi siya ang marunggis na katulong na huling nakita ni Solana. Nakasuot siya ng isang modernong barong Tagalog na kulay ginto. Ang bawat borda nito ay tila sumasalamin sa kanyang bagong nahanap na lakas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na bagaman may mga bakas ng puyat ay nagniningning sa dangal. Kasabay niya sa paglakad si Don Mateo Valerius, ang tanging tao na may kapangyarihang tapatan ang yaman ng mga Alejandro. Ang bawat hakbang ni Marie sa pulang carpet ay tila isang dagok sa dibdib ni Doña Imelda. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng 1,000 kilo. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang kumislap patungo sa kanya. Tila ba ang lahat ng mata ay nakatagpo na ng kanilang tunay na reyna. I am sorry for being late. Ang boses ni Marie ay kalmado ngunit may dalang kapangyarihan na tila yumanig sa mga pundasyon ng gusali. Ngunit hindi ko hahayaang magtapos ang gabing ito nang hindi nyo naririnig ang tunay na tinig sa likod ng halimuyak na inyong ipinagmamalaki. Huminto si Marie sa harap mismo ng entablado. Tinitigan niya ng diretso si Solana. Ang kislap ng takot sa mga mata ng kaaway ay ang pinakamatamis na pabangong naamoy ni Marie sa buong buhay niya. Marie, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Solana ay naging gulanit. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nandito ako para bawin ang hindi sa inyo, Solana. Tugon ni Marie. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nandito ako para patunayan na ang bawat patak ng lunas na hawak niyo ay hinaluan ng lason ng inyong pagtatraidor. Itinaas ni Marie ang kanyang kamay at sa loob nito ay ang notebook ng kanyang ama. Ang notebook na naging saksi sa lahat ng sakripisyo. Ang notebook na ang bawat pahina ay may dalang sumpa para sa mga magnanakaw ng pangarap. Kaya ba ni Marie na baguhin ang daloy ng gabi sa harap ng daan-daang mga saksi? O ang kapangyarihan ng mga Alejandro ang tuluyang lalamon sa kanyang muling pagbangon? Magkano-enga ba ang halaga ng isang kasinungalingan, Solana? Sapat na ba ang kinang ng mga diamanteng iyan para takpan ang amoy ng lason sa iyong mga kamay? Ang boses ni Marie ay hindi sumisigaw, ngunit bumasag ito sa kuryenteng namumuo. Sa loob ng ballroom, ang mga reporter ay tila mga gutom na lobo na nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng anggulo. Si Solana ay napaatras. Ang kanyang likod ay tumama sa podium. Dahilan para mayanig ang dambuhalang bote ng lunas na nakadisplay doon. Ang kanyang mukha na kanina ay perpekto sa ilalim ng makeup ay nagsimulang bitak-bitak sa takot. Security! Bakit hinahayaan niyo ang babaeng ito rito? She's mentally unstable. Isang baliw na katulong na nagnakaw ng samples namin. Ang hiyaw ni Solana, ang kanyang boses ay pumitlag. Nawala ang tamis at napalitan ng isang matinis na tunog ng desperation. Ngunit, walang gwardyang gumalaw. Sa gilid ni Marie, si Don Mateo ay nakatayo na tila isang dambuhalang pader. Ang kanyang presensya ay sapat na para pigilan ang sinuman. Hayaan niyo siyang magsalita, maring utos ni Don Mateo. O gusto niyo bang ang Securities and Exchange Commission ang mismong magpatigil sa gabing ito? Dahan-dahang humakbang si Marie paakyat ng entablado. Ang bawat pagtunog ng kanyang sapatos sa kahoy ay tila isang tibok ng hustisya. Nang makarating siya sa gitna, hinarap niya ang mga kamera. Ang bango ng tunay na ilang-ilang mula sa kanyang barong
ay tila lumalaban sa nakakasulasok na amoy ng synthetic na pabango ni Solana. Ang produktong ipinagmamalaki niyo ngayon ay hindi lunas. Simula ni Marie, habang inilalabas ang asul na bote ng chemical na kanyang itinatago. Ito ay isang mapanganib na timpla ng industrial-grade synthetic oil. Solana, alam mong kapag tumagal ito sa balat ng tao, magdudulot ito ng malalang dermatitis at chemical burns. Ginawa mo ito para lang makatipid ng milyon-milyon at itakas ang yaman ng mga Alejandro. That's a lie! Fake news! Sigaw ni Doña Imelda mula sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala kang ebidensya, Marie. Isang hamak na labandera ka lang. Mayroon akong ebidensya, Doña Imelda. Tugon ni Marie nang may pait sa labi. Lumingon siya sa technician sa dulo ng ballroom. Don Mateo, ngayon na, sa isang iglap. Ang dambuhalang screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng mukha ni Solana ay biglang nagbago. Hindi na ito video ng advertisement. Isang malabong ngunit malinaw na audio ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hayaan lang nating tapusin ng tangang yan ang final batch ng lunas. Ibabagsak ko ang value ng kumpanya ni na Tristan. Then I'll sell everything to myself. Ang boses ni Solana sa recording ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa leeg ng bawat stockholder na naroron. Kasunod nito ay ang mga larawan ng toxicology report ni Tristan, ang lihim na dokumentong nagpapatunay na hindi lang simpleng pagkapagod ang ikinamatay ng asawa ni Marie. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at gulanit na paghinga ni Solana. Ang kanyang pulang gown na kanina ay simbolo ng kapangyarihan ay tila naging isang mantsa ng dugo sa gitna ng entablado. You bitch! Sa gitna ng kahihiyan, nawala ang lahat ng katinuan ni Solana. Dinampot niya ang isang kristal na pitsel ng tubig sa lamesa at buong lakas na inihagis ito patungo kay Marie. Tapos na ang palabas mo, Estela Villon. Mahinahong, sabi ni Marie, ang pagbanggit sa tunay na pangalan ng kaaway ay tila huling pako sa krus nito. Mula sa likuran ng ballroom, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga awtoridad ay nagsimulang lumapit. Ang mga asul na uniforme ng mga pulis ay tila mga aninong susundo sa mga taong nagtago sa likod ng marangyang pangalan. Solana Villon, you are under arrest for commercial fraud, arson, and potential involvement in the death of Tristan Alejandro. Ang malalim na tinig ng opisyal ay pumutok sa katahimikan. Habang kinakabitan ng posas si Solana, tumingin ito kay Marie ng may sukdulang puot. Ngunit si Marie ay dahan-dahang lumingon kay Doña Imelda, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang dambuhalang alahas ay hindi na kayang itago ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang hiya na pilit nilang iniwasan ay tuluyan ng lumamon sa kanila. Gayunpaman, sa gitna ng tagumpay, napansin ni Marie ang isang lalaking nakatayo sa kadiliman ng exit door, ang lalaking may panyong TA kagabi. Sa isang iglap, tumalikod ito at mabilis na nawala sa dilim. Iniwan si Marie na may isang mabigat na tanong sa kanyang puso. Ang katarungan ba ay ganap na? Kung ang anino ng nakaraan ay tila buhay pa at nagmamasid mula sa malayo. Ang bawat haligi ng mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog nyo, Doña Imelda. Ngayon, ang mismong mga pader na ito ang lalamon sa inyong huling piraso ng dangal. Ang boses ni Marie ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng alikabok sa loob ng malawak na sala ng mga Alejandro. Wala na ang mga mamahaling chandelier. Ang mga ito ay ibinaba na at nakabalot sa bubble wrap para sa gaganaping auction. Ang mga dingding ay may mga bakas na lamang ng mga dating nakasabit na mamahaling painting, tila mga peklat ng isang nakaraang yaman na unti-unti nang binubura ng katotohanan. Pagkalabas ng balita tungkol sa panloloko ni Solana at ang pagkakasangkot ni Doña Imelda sa pagtatakip ng krimen, ang mga bangko at creditors ay tila mga buwayang sabay-sabay na sumakmal sa yaman ng pamilya. Sa gitna, NG Silid, nakaupo si Doña Imelda
Sa isang plastik na upon, ang tanging naiwan sa kanya, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy ng pagmamataas ay tila dalawang madilim na butas na lamang ng pighati. Ang bawat hininga niya ay may dalang tunog ng pagsisisi, isang mabigat na tunog na umaalingaw-ngaw sa walang laman na bulwagan. Marie, iha, ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig, halos hindi na makilala. Utang na loob, huwag mong hayaang makuha nila ang lahat. Ikaw lang ang may alam ng tunay na formula. Kung itutuloy natin ang negosyo, mababayaran natin ang mga utang. Hindi ko kayang mabuhay sa kalsada, Marie. Hindi ko kayang mawala ang aking hiya. Dahan-dahang lumapit si Marie. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit matatag sa ibabaw ng sahig na hindi na niya kailangang linisin kailanman. Huminto siya sa harap ng matanda. Tinitigan ang mga kamay nito na dati ay mabilis sumampal, ngunit ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang utang na loob ay hindi isang negosyo, Doña Imelda. Mahinahong tugon ni Marie. Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng aking lakas, ang aking talino, at maging ang aking katahimikan para sa utang na loob na sinasabi niyo. Ngunit ang utang na yon ay nabayaran na ng dugo ni Tristan. Nabayaran na yon ang bawat luhang pumatak sa mga sahig na ito habang pinapahirapan niyo ako. Pero ako ang nagpalaki kay Tristan. Ako ang nagbigay sa iyo ng matitirhan. Sigaw ng matanda. Pilit na humahanap ng huling hibla ng kapangyarihan. Ipinagpalit niyo ang buhay ng sarili niyong anak para sa isang pekeng dangal. Malamig na sabi ni Marie. Hinayaan niyo siyang mamatay sa piling ng isang ahas dahil lang sa takot kayo sa sasabihin ng ibang tao. Ang hiya na kinatatakutan niyo ay kayo rin ang gumawa. Ngayon, harapin niyo ang resulta ng inyong sariling mga desisyon. Tumalikod si Marie para lumabas ng mansyon. Ramdam niya ang gaan ng kanyang bawat hakbang. Tila ba ang mga tanikalang bakal na nakagapos sa kanya sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng napigtas. Ngunit bago siya makarating sa gate, isang anino ang humarang sa kanyang dadaanan. Ang lalaki na may panyong TA, ang misteryosong estranghero, ay nakatayo sa ilalim ng matandang puno ng acacia. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakamaskara. Ang kanyang muka ay may pagkakahawig kay Tristan, ngunit mas matigas ang mga linya nito at may mga matang puno ng karanasan sa buhay. Marie, tawag ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at may dalang lungkot. Ako si Gabriel, ang pinsan ni Tristan na pinalayas ni Doña Imelda 10 taon na ang nakalilipas dahil nalaman ko ang tunay na baho ng pamilyang ito. Inabot ni Gabriel ang panyong may bordang TA. Ito ay kay Tristan. Bago siya mamatay, lihim kaming nagkita. Alam niyang pinapatay siya ni Solana. Alam niyang niloloko siya ng sarili niyang ina. Ang panyong ito, sa loob nito, ay may isang microchip. Naglalaman ito ng huling habilin ni Tristan para sa'yo. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa kalayaan mo. Naramdaman ni Mariang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay habang tinatanggap ang panyo. Ang amoy ng pamilyar na cologne ni Tristan na bahagyang kumapit sa tela ay tila isang huling yakap mula sa kabilang buhay. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo para sa kapatawaran. Salamat, Gabriel. Pabulong na sabi ni Marie. Huwag ka nang luminggon pa sa mansyong ito, Marie. Payo ni Gabriel bago siya dahan-dahang lumakad palayo, nawala sa mga anino ng hapon. Ang halimuyak ng iyong bukas ay hindi naririto sa gitna ng mga gumuguhong pader. Habang nakatayo si Marie sa labas ng dambuhalang gate, narinig niya ang malakas na tunog ng martilyo ng sheriff mula sa loob, isang tunog na naghuhudyat ng opisyal na pagsamsam sa mansyon ng mga Alejandro. Ang pangarap ni na Doña Imelda at Solana, Lana ng kapangyarihan, ay tuluyan ng naging abo. Ngunit, sa kabila ng katarunggang nakamit, isang kakaibang pakiramdam ang nanunuot sa puso ni Marie. Hawak niya ang huling mensahe ni Tristan, isang mensaheng maaaring magbukas ng bagong sugat o tuluyan ng magpagaling sa kanyang pagkatao. Handa na ba si Marie na marinig ang huling tinig ng taong minahal niya o ang katotohanang nakatago sa microchip
ay magiging mitya ng isa pang giyera na hindi pa niya handang harapin. Ang bango enyeg kandilang natutunaw ay humahalo sa amoy ng sariwang damo sa sementeryo. Isang halimuyak na tila nagpapaalala kay Marie na ang bawat katapusan ay may dalang bagong simula. Nakatayo siya sa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Sa harap niya ay ang marangyang marmol na puntod ni Tristan at sa gilid nito ay ang simple at payak na himlayan ng kanyang ama. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip, nilalaro ang mga hibla ng kanyang buhok, habang ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Dahan-dahang lumuhod si Marie sa harap ng puntod ng kanyang ama. Gamit ang isang maliit na basahan, maingat niyang pinunasan ang alikabok sa lapida. Tila ba hinahaplos ang pisanggi ng matandang lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal sa kalikasan. Walang malakas na tunog ng pag-iyak, tanging ang mahinang lagaslas ng mga dahon at ang malalim na buntong hininga ng isang anak na sa wakas ay nakatupad sa kanyang pangako. Tay, tapos na po, pabulong na sabi ni Marie. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapayapaan. Ang bango ng inyong pangarap ay hindi na mananatiling lihim, hindi na ito magiging instrumento ng kasakiman. Matapos linisin ang puntod ng ama, humarap siya sa puntod ni Tristan. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting bulaklak, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpapatawad. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang init ng microchip na ibinigay ni Gabriel kagabi. Sa katahimikan ng kanyang silid, pinakinggan niya ang huling tinig ni Tristan. Marie, kung naririnig mo ito, marahil ay wala na ako. Ang boses ni Tristan sa recording ay gulanit at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Alam ko ang ginagawa ni na Mami at Solana, ngunit natakot akong mawala ang lahat. Ikaw ang tunay na lunas sa aking buhay, Mariri. Ngunit hinayaan kong malunod tayo sa lason ng kanilang ambisyon. Ang formula ay sayo. Lagi itong sayo. Ang magasalitang yon ni Tristan ang nagsilbing huling gamot sa sugat ng puso ni Marie. Hindi nito binura ang sakit ng pagtatridor, ngunit binigyan nito ng linaw ang lahat. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Tristan o kay Doña Imelda. Ito ay para sa kanyang sariling kaluluwa, upang hindi na siya maging bilanggo ng nakaraan. Pagbalik ni Marie sa opisina ni Don Mateo, isang makapal na tumpok ng mga dokumento ang naghihintay sa kanya. Ang mga ito ay ang mga kontrata para sa ganap na pagmamay-ari ng lunas at ang mga alok mula sa malalaking korporasyon na gustong bilhin ang formula sa halagang hindi niya mapapantayan sa buong buhay niya. Marie, sa isang pirma mo lang, magiging isa ka na sa pinakamayamang babae sa bansa. Seryosong sabi ni Don Mateo habang iniaabot ang isang mamahaling panulat. Mabibili mo ang lahat ng mansyong gusto mo. Mabibigyan mo ang nanay mo ng pinakamagandang buhay. Tiningnan ni Marie ang ballpen. Pagkatapos ay ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga palad na ito ay may mga peklat. May mga bahagi ng balat na kumapal sa paggawa ng sabon at pagtatrabaho sa laboratorio. Naalala niya ang mga taong naghihikahos sa probinsya, ang mga inang hindi makabili ng gamot para sa kanilang mga anak, at ang mga manggagawang tulad niya na palaging tinatapakan ng mga makapangyarihan. Don Mateo, ang lunas ay ginawa para magpahilom, hindi para magpayaman. Mahinahong sagot ni Marie. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Kung ikukulong natin ito sa isang mamahaling bote na may mataas na presyo, magiging tulad lang din tayo ng mga Alejandro. Dahan-dahang kinuha ni Marie ang ballpen, ngunit sa halip na pirmahan ang pagbebenta ng patent, isinulat niya ang isang bagong dedikasyon. Ibinibigay niya ang buong karapatan at pagmamay-ari ng formula ng lunas sa National Health Foundation ng bansa. Nais niyang maging libre ang gamot na ito para sa mga mahihirap, isang pamana na walang sinumang pamilya ang makakamonopolya. Sigurado ka ba rito, Marie? Tanong ni Don Mateo, bagaman may isang mapagmalaking ngiti na gumuguhit sa kanyang mga labi. Opo, sagot ni Marie nang walang pag-aalinlangan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi sa dami ng taong matutulungan nating makahinga ng maluwag.
Sa sandaling lumapat ang kanyang pirma sa papel, naramdaman ni Marie ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Tila ba ang huling tanikala ng kanyang utang na loob ay tuluyan ng natunaw. Tapos na ang laban para sa katarungan. Ngayon ay nagsisimula na ang tunay na paglalakbay para sa kanyang sariling kaligayahan. Ngunit habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit para bumalik sa probinsya, isang huling tawag ang dumating mula sa ospital kung saan nakapiit si Solana habang naghihintay ng paglilitis. Ang balitang natanggap ni Marie ay nagdulot ng isang panandaliang panginginig sa kanyang kamay. May isang lihim pa palang iniwan si Solana, isang huling revelasyon na maaaring magpabago sa tingin ni Marie sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Handa na ba si Marie na harapin ang huling katotohanan ito o sapat na ang katahimikang nahanap niya sa gitna ng mga bulaklak at alaala? Ang Bango Energy hangin na nagmumula sa dagat ay may halong alat at tamis, isang halimuyak na tila humahaplos sa bawat pagod na himaymay ng pagkatao ni Marie. Wala na rito ang nakakasulasok na amoy ng mga kemikal ni Solana o ang mapanghusgang pabango ni Doña Imelda. Sa maliit na nayon sa baybayin kung saan siya muling nagsimula, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng mga alon na humahalik sa buhanginan at ang tawanan ng mga kababaihang kasama niya sa trabaho. Sa loob ng isang bukas na dampa na gawa sa kawayan at nipa, abala si Marie sa pagtuturo sa isang grupo ng mga nanay at mga dalagang nagnanais matutong gumawa ng sabon mula sa mga halamang gamot na matatagpuan sa paligid. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot sa loob ng mansyon ng mga Alejandro, ay mabilis at bihasa na ngayon sa paghahalo ng langis ng niyog at katas ng mga sariwang dahon. Tandaan niyo mga inay, marahang sabi ni Marie habang nakanggiti sa kanyang mga estudyante. Ang paggawa ng lunas ay hindi lang tungkol sa tamang sukat. Ito ay tungkol sa paglalagay ng pagmamahal sa bawat patak. Ang layunin natin ay hindi lang maglinis ng katawan, kundi magbigay ng ginhawa sa ating kapwa. Isang matandang babae na may mga kamay na kasing aspalto ng lupang sinasaka ang humawak sa kamay ni Marie. Salamat Marie, dahil sa iyo hindi na namin kailangang umasa sa utang para lang may pambili ng gamot ang aming mga anak. Binigyan mo kami ng dangal. Naramdaman ni Marie ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Ito ang tunay na tagumpay na hindi kailanman mabibili ng yaman ni na Solana. Sa bawat bote ng sabon na kanilang nabubuo, tila ba unti-unting nabubura ang mga peklat ng kanyang nakaraan. Bago matapos ang hapon, dumating ang isang sulat mula kay Don Mateo. Sa loob nito ay ang huling ulat tungkol kay Solana. Ayon sa balita, tuluyan nang nawala ang lahat ng ari-arian ni Solana dahil sa mga danyos na kailangang bayaran sa mga naging biktima ng kanyang pekeng produkto. Ang huling revelasyon mula sa ospital ay hindi pala isang bagong banta. Ito ay isang pag-amin. Inamin ni Solana sa kanyang huling pahayag na ang tanging dahilan kung bakit niya kinamumuhian si Marie ay dahil alam niyang wala siyang kakayahang maging kasing tapat at kasing talino nito. Ang puot ni Solana ay bunga ng kanyang sariling inggit sa liwanag na taglay ni Marie. Dahan-dahang itinabi ni Marie ang sulat. Hindi na siya nakaramdam ng galit, tanging isang malalim na awa para sa isang babaeng nabulag ng kinang ng mundo. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Siya si Joaquin, ang lokal na guro sa nayon na laging tumutulong kay Marie sa pag-oorganisa ng kanyang mga workshop. Ang kanyang mga mata ay may dalang respeto at isang uri ng paghanga na hindi kailanman naramdaman ni Marie kay Tristan. Marie, tapos na ang klase, ani Joaquin sa isang malambing na boses. Gusto mo bang maglakad-lakad muna sa tabing dagat? Papalubog na ang araw at ang langit ay kulay rosas, gaya ng mga bulaklak na itinatanim mo. Napangiti si Marie at dahan-dahang tumango. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa basang buhangin ay agad na binubura ng mga alon. Tila ba sinasabi ng kalikasan na ang mga sugat ng kahapon ay tuluyan na ring hinuhugasan. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang puno ng talisay.
Ang sikat ng ginto at rosas na ay tumatama sa mukha ni Marie. Inilalantad ang kanyang tunay na ganda. Isang gandang hindi galing sa makeup, kundi sa isang pusong malaya. Dahan-dahang hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Marie, isang hawak na puno ng pag-iingat at paggalang. Hindi bumitaw si Marie. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak, tila tinatanggap ang bagong pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng tadhana. Salamat, Joaquin, pabulong ni Marie habang nakatingin sa malawak na dagat. Para saan, Marie? Sa pagpapaalala sa akin na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, mayroon pa palang umagang kasing bango ng kalayaan. Ang kwento ni Marie ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal o sa pagbawi ng isang mansyon. Nagtapos ito sa isang simpleng buhay na puno ng kahulugan, kung saan ang bawat patak ng pawis ay may dalang bango ng katotohanan at ang bawat tibok ng puso ay himig ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na lunas. Sa huling pagkakataon, muling dinalaw ni Marie ang dalampasigan kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Ang langit ay binalot ng kulay ube at ginto, isang tanawin na tila isang dambuhalang painting ng pag-asa. Hawak ni Marie ang isang maliit na bote ng lunas, ang bersyong ipinamamahagi na ngayon sa lahat ng pampublikong klinika sa buong bansa. Ang bote ay payak, walang gintong tatak, ngunit ang laman nito ay mas puro at mas mabango kaysa sa anumang inilako ni na Solana noon. Sa loob ng nakalipas na isang taon, marami na ang nagbago. Si Doña Imelda ay madalas makitang nakaupo sa labas ng isang maliit na paupahang kwarto sa Maynila, malayo sa kinang ng dati niyang mansyon. Ang kanyang mga mata ay laging nakatitig sa kawalan, tila hinahanap ang dangal na kusa niyang itinapon para sa maling ambisyon. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay nilalagpasan na lamang siya ngayon. Isang malupit na paalala na ang tunay na respeto ay hindi nabibili ng diamante. Si Solana naman ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling anino at ang pait ng kanyang mga maling desisyon. Nahanap na ba ni Marie ang kapatawaran? Marahil ang sagot ay hindi isang mabilis na oo. Ang pagpapatawad ay hindi isang hantungan, kundi isang mahaba at dahan-dahang paglalakad palayo sa sakit. Pinatawad ni Marie ang kanyang sarili sa pananatili sa dilim ng matagal na panahon. Pinatawad niya ang alaala ni Tristan, hindi dahil tama ang ginawa nito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang pagbangon. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagkawasak ng mga Alejandro, kundi sa pagbuo niya sa kanyang sariling buhay na hiwalay sa kanilang pangalan. Nahanap niya ang tunay na lunas sa yakap ng kanyang ina na gumaling na ang karamdaman, sa ngiti ng mga batang natutulungan ng kanyang pundasyon, at sa tahimik na suporta ni Joaquin na nananatiling nasa kanyang tabi. Ang bawat patak ng pawis na dati ay simbolo ng paghihirap ay naging hamog na nagpapatubo sa mga bagong pangarap. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw na tila kristal sa ilalim ng sikat ng araw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang apelyido o sa yaman ng pamilyang kanyang pinasukan. Ang tunay na bango ay nagmumula sa katapatan ng puso at sa tibay ng kaluluwa na hindi sumusuko sa gitna ng giyera. Ang dila ng kasinungalingan ay maaaring makapanlin lang sa loob ng ilang gabi, ngunit ang liwanag ng katotohanan ay laging makakahanap ng paraan para sumikat. Dahan-dahang binuksan ni Marie ang bote at hinayaan ang huling patak ng langis na humalo sa hangin ng dagat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang hininga ng laya, ng pasasalamat at ng pagtanggap. Sa dulo ng lahat, ang pinakamahalagang lunas na natuklasan ni Marie ay ang pagmamahal sa sarili. At sa bawat paghampas ng alon, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagbangon mula sa abo, kundi tungkol sa paglikha ng isang bagong mundo kung saan ang bango ng katarungan ay hinding-hindi na maglalaho. Ang tunog ng mga alon at ang halimuyak ng dagat ay dahan-dahang naglalaho sa ating pandinig, ngunit ang kapayapaang iniwan nito sa puso ni Marie
ay mananatiling isang mainit na alaala. Dito nagtatapos ang isang mahabang gabi at nagsisimula ang isang bagong umagang puno ng liwanag. Magamahal kong tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng kwentong ito, lalo na ang eksena sa morgue, kung saan ang isang malupit na sampal ay sumalubong sa gitna ng pagdadalamhati ni Marie, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding pait. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay salamin ng mga tunay na buhay sa ating paligid, ng mga taong tinitiis ang lahat dahil sa utang na loob at ng mga pusong pilit dinudurog ng mga mapangapi. Tunenggang ang ating pagkatao ay parang paglikha ng lunas. Para makuha ang pinakamabangong katas, kailangang pigaing mabuti ang mga bulaklak, painitan sa apoy ng pagsubok at dumaan sa distillation ng oras. Kung hindi dumaan si Marie sa init ng pagtatraydor at sa pait ng kawalan, marahil ay hindi niya matatagpuan ang pambihirang tatag na nagpabagsak sa mga dambuhala. Ang ating mga sugat, gaano man ito kalalim, ay hindi dumi sa ating pagkatao, kundi mga marka ng ating tagumpay. Kung kayo ang nasa katayuan ni Marie, magagawa niyo rin bang talikuran ang pagkakataong maging bilyonarya para lamang sa inyong prinsipyo? O mas pipiliin niyo bang angkinin ang lahat bilang kabayaran sa bawat patak ng inyong luha? Napaka-interesante na malaman ang inyong saloobin. Saan niyo nga pala pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Marahil ay habang nagtitiklop ng mga damit, nagluluto para sa pamilya, o baka naman ay nagpapahinga na matapos ang isang nakakapagod na araw. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga kwento o kahit simpleng pagbati sa aming comment section. Dito sa ating munting komunidad, bawat tinig ay pinakikinggan at bawat karanasan ay pinahahalagahan. Sana ay i-like at i-share nyo rin ang video na ito upang makarating ang mensahe ng pag-asa sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng lunas sa kanilang buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, naway baunin ninyo ang halimuyak ng katarungan at ang tamis ng kalayaan. Manatili sana kayong matapang at puno ng pagmamahal sa sarili. Ingat po kayo palagi. Talto ng kwento, lunas, ang patak ng paghilom. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang NG kwentong ito ay pag-aari ng channel na Muni Muni TV.